Nagpalang gabi po sa bawat isa at muli po nandito tayo sa Principles of and Methods of Teaching class at ito po yung continuation ng ating Lecture 3. Sa ating pong pagsisimula, hihilingan ko po si Sister Zen na tayo po ay pangunahan sa panalangin. Sige po, tayo po ay patuloy na manalangin. Hallelujah, purihin ka o Diyos. Salamat po Panginoon sa gabing ito. Sa pagkakataon po muli ito, Lord God, na kami po ay magkaroon ng pag-aaral, Panginoon, tungkol sa Principles of Teaching. Dalangin po namin palagi, o Diyos, ang patuloy na karunungan at kaalaman, maging sa buhay ng aming guro, Lord God, sa iyong lingkod, Pastor Joshua, at maging sa mga kaklase ko po dito sa EBMI. Dalangin po namin palagi ang karunungan at kaalaman nagmumula sa iyo. At Lord, ang katagumpayan ng gawain ito ay amin ang kiniklaim, O Diyos, sa aming mga pag-aaral. Hallelujah. Holy Spirit, dalangin din po namin palagi ang inyong paggabay. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Amen, amen. Thank you, Sister Zen. Muli ay welcome po dito sa ating continuation ng klase. At ang ating nga pong materials na ginagamit ay galing talaga siya sa secular approach or yung formal education. At ang prayer po natin, kahit na yun yung ating source material, na ito po ay magamit pa rin natin sa ating teaching ministry, and at the same time yung Christian education po natin mapatatag. At nagkakaroon po tayo ng idea sa ganito pong klaseng mga resources sapagkat naniniwala tayo na lahat naman ng bagay ay nilikha po ng Diyos at sa Panginoon nagmumula ang pinaka-mainam na idea at application po ng lahat ng bagay na ito. So ngayon po, pag-aralan po natin yung motivation in teaching. So the meaning of motivation, the key to directing and guiding learning is understanding of the needs, motives, and interest of the learner. At ito po ay totoo kahit po sa atin sa local church na hindi lang tayo basta nagtuturo ng kung ano yung alam natin mula sa banal na kasulatan o yung gusto nating ituro kasi sa tingin natin ito ay maganda. Pero ang tanong, sa bawat pagtuturo ba natin, ating namimit yung pangangailangan ng mga tao na nandoon sa ilalim ng ministry kung saan tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon? At ang tanong din doon, kapag tayo ba ay nagtuturo, sila ba ay nagiging interesado at nagkakaroon sila ng motivation na matuto at the same time magamit yung kanilang natututunan? Di ba po? Ang goal nga po ng ating pag-aaral, pagtuturo ay hindi lang mag-store ng knowledge, di ba po, kundi andun palagi yung prayer natin na magkaroon ng transformation yung buhay ng isang tao. So, the meaning of motivation is a process in which energy produced by needs is expended in the direction of goals. So motivation is simply the moving power that elicits vigorous effort to learn or to do things. Motivation may also denote cravings, incentives, drives, urges, or satisfaction. Motivation is a condition stemming from basic biological drive which energizes, selects, directs learning. So, mapapansin po natin kapag tayo ay motivated, mas lalong nagkakaroon ng magandang outcome yung atin pong pag-aaral. Di ba po? Sabi nga po ng gusto ko pong basahin sa inyo yung 1 Corinthians chapter 13. Naniniwala tayo na yung main motivation natin ay yung pag-ibig ng Panginoon. At ang sabi nga dito, if I speak the tongues of men or of angels but do not have love, I am only a resounding gong or clanging cymbals. If I have the gift of prophecy and can fathom all the mysteries and knowledge and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship,
that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hope, and always persevere. And love never fails. So, magpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat alam natin na yung main motivation natin kung bakit tayo ay nagtuturo o umaabot sa pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng ministeryong ito na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, walang iba kundi yung pag-ibig ng Diyos. So, kung tayo mga teachers, ito yung motivation natin, paano naman yung mga learners natin? Nami-meet ba natin yung kanilang needs? Nagkakaroon ba sila ng motivation para sila ay mag-effort? So, alam natin na ang hirap din na i-drive sila papunta doon sa motivation na sila mismo magkakaroon ng interest. Pero ang Holy Spirit pa rin ang tutulong sa atin, 'di ba? At magbibigay sa atin ng wisdom para itong mga learners na ito, yung mga tao na nasa ilalim ng pangangalaga natin, ay hindi lang sila matuto, kundi ma-equip sila papunta doon sa ministry kung saan din sila nais ng Diyos na gamitin. So motivation is the heart of the learning process. And motivation, on the other hand, is psychological factor of learning. Naniniwala tayo na parehas totoo yan, diba? Kasi kung interesado tayo sa isang bagay, gagawin natin yun kahit hindi tayo pilitin ng iba. Diba? Kasi yung motivation, yun yung nag-drive sa atin para gawin ito, matutunan ito, at mag-excel dito sa field na ito. So kung na-feel lang natin na yung motivation natin ay hindi ganun kalalim, makikita natin na along the way, pwede tayong magkaroon ng frustration, diba? Pwede tayong magkaroon ng confusion at hindi na tayo tumuloy, 'di ba? Magkaroon tayo ng pagka-burnout, 'di ba? Kung ikaw 'yung nandun sa area ng pagiging isang learner. Kaya nga tayo bilang teacher, kailangan ingatan natin 'yung puso nila at the same time 'yung isipan nila to stay interested and motivated. Lalo na to learn God's word. So, ito po yung mga types ng motivation na pwede rin natin mai-apply. So, number 1 is the intrinsic motivation. This type of motivation is an internal stimulus to learning. So, intrinsic motivation is based on motives that every individual strives to satisfy. Motives are intrinsic or within a person. So, good learning is impossible without the aroused and direct will of the learner. Intrinsic motivation probably produces the most efficient, pervasive, and permanent learning. The interest of the learner is certain subject matter is an internal desire to do better work. So when motive is an external activity, the motivation is bad. Good motivation obtains when motive for doing the act lies within the act. Totoo po yun, nagsisimula sa atin, sa loob, sa ating dahilan kung bakit tayo magpapatuloy dito sa ating pinag-aaralan. So, may pagkakataon na ang nagiging motivation sa atin para makilala lalo ang Panginoon, di ba? Minsan gusto nating mag-grow doon sa theological field. Lahat ng area na mayroong motivation, ito yung nagdadrive sa atin para gawin ito ipagpatuloy ito. Pero ang tanong, itong motivation ba natin ay good motivation or bad motivation? Kapag ito ay bad motivation, naniniwala tayo na hindi talaga siya mag-workout. Hindi siya magpapatuloy. Dadating talagang time na magkakaroon ng burnout.
Pero kapag good yung ating motivation, dun sa interest natin, meron tayong yung purposeful goal, 'di ba? Dun sa ating ginagawa, alam natin na kahit mahirap 'yan, kahit na may time na parang gusto mo nang sumuko, syempre andyan ang Holy Spirit para ingatan yung puso natin. Pero andyan din yung ating free will and interest na magpapakita sa atin na tayo yung gusto talagang matuto. 'Di ba? So yan yung klase ng motivation at palagi ngang nagkakaroon sa akin ng emphasis na ang isang nagtuturo, though mahalaga naman talaga na tayo ay i-pursue natin o kaya himukin natin yung mag-aaral na magpatuloy siya sa pag-aaral. Pero kapag ikaw mismo interesado at alam mo yung value ng inaaral mo at yung value ng itinuturo sa iyo ng taong ito na siya yung may kayang magpasa sa iyo ng ganitong klaseng hindi lang knowledge, ng ganitong klaseng character o kung ano man yung gusto nating matutunan, skills or talents, 'di ba? Tayo yung hahabol 'di ba? Tayo yung magbibigay ng time. Tayo yung magsusumiksik dun sa tao na yun para matuto tayo, 'di ba? So, next is the extrinsic motivation. So, intrinsic sa atin sa loob, extrinsic motivation, this type of motivation is an external stimulus to learning activity. At palaging konektado yung intrinsic motivation at extrinsic motivation. Extrinsic motivation, whether it is praise, blame, rivalry, reward, punishment, 'di ba? Ito yung mga common types ng extrinsic motivation or discipline. So extrinsic motivation is based on incentives. So ito yung natatanggap mo kapag ka ikaw ay merong na-achieve dun sa goal mo. At mas lalo kang nagiging motivated, hindi lang internally, kundi externally kasi alam mo may fruit yung iyong ginagawa. Pero hindi naman lahat ng fruit or ng extrinsic motivation ay palaging reward. Andyan nga yung punishment or discipline, 'di ba? May pagkakataon nandyan yung rivalry sa outside field yan. Pero kahit naman sa atin bilang Christian, pwedeng maging in good terms yung rivalry. Yung ikaw ay nakikita mo yung kapwa mo mananampalataya na nag-e-excel siya, syempre gusto mo rin maging excellent. Not in a greedy kind of way, but you are motivated or let's say na ikaw ay na-inspired. 'Di ba? So, maganda yung nadudulot niya. So, in extrinsic motivation, the pupil is encouraged to do good schoolworks or church activities by such drives. So, sa schools or kahit dito sa mga Sunday schools natin, ma-apply din to. Yun nga yung tinapik natin nakaraan, merong marks, merong honors, may prizes, 'di ba? Mayroong may rewards sa formal education, may scholarships, merong privileges. So ito nakaka-motivate, 'di ba, sa isang learner. However, exaggerated competitions should no longer be encouraged. At naniniwala tayo na we as Christians, we are not called for competition. We are called for collaboration. 'Di ba? So may time talaga, hindi natin maaalis na mayroong mga rewarding, 'di ba? Kung gusto natin na may mga tayo, discipleship leaders, gusto nating i-reward yung most faithful leader. 'Di ba? Pagka nakita ng iba 'yon, so may encourage sila. Magkakaroon sila ng drive din na gusto ko rin maging most faithful leader. So nasa atin naman yung weight of burden to be faithful in choosing to whom the reward is given. 'Di ba? So, incentives, when pupil has training how to compete, expect rewards for their effort, there is a sufficient and varied competitive activities to allow to experience. So, groups are somewhat evenly matched, compete as groups. Losing is considered not as failure but as temporary setback.
So kahit nga ganyan sa mga youth activities natin, di ba? Palagi naman talaga may panalo. Hindi naman natin pwedeng alisin yun. Kapag ka mayroong group activities, kailangang manalo, gusto natin maging equal tayo, pero hindi natin pwedeng i-disregard yung effort nila, di ba? Ng mga taong nananalo talaga. Hindi tayo pwedeng maging blinded sa excellence, hindi rin tayo pwedeng maging blinded sa failure, di ba? Or dun sa mga taong hindi pa ganun ka-excellent. Pero kahit ganun, kailangan maging balance tayo in motivating them na kahit may failure, part lang yun eh, 'di ba? Mayroon ka pang next time, 'di ba? Next time, galingan natin next time, 'di ba? Andun yung motivation at alam niyo yun, yung balance relationship between intrinsic motivation and extrinsic motivation will result for good relationship between teachers and learners and other learners as well. So, importance of motivation in learning, the fundamental aim of motivation is to stimulate and facilitate learning activities. So, hindi lang magbigay uh, ng reward or mag-discipline, but yun nga, ang main aim or goal ng motivation is for the students to learn even in activities. Kaya kailangan purposive tayo eh. Mag-iisip tayo ng illustrations, mag-iisip tayo ng icebreaker or activities. Kailangan konektado kung ano yung gusto natin or yung nilalagay ng Lord sa atin, sa puso natin na ma-impart doon sa mga estudyante, sa mga learners. So learning is an active process that needs to be motivated and guided towards a desirable end. This is very true for us teachers. Kailangan makita natin na meron silang patutunguhan. Pag nagturo tayo starting from day 1, meron na tayong end goal na tinitingnan saan ba tutungo itong mga estudyanteng ito. Ano ba yung outcome na dinidesire ko bilang teacher na matutunan ng mga learners na ito. So, andyan palagi, may mga struggles, may mga challenges, may mga bagay na kailangan ng adjustment, kailangan natin mag-adapt kung merong undesirable or unexpected change. Pero palagi tayong may goal, palagi tayong merong purposive outcome na nakikita sa mga learners na ito. At napakahalaga na tayo bilang teacher, tumutulong tayo, gumagabay tayo. Hindi lang tayo basta nagtuturo, kundi gumagabay, 'di ba? Andyan tayo, kasama nila tayo doon sa kanilang learning process, sa journey na ito. So motives important in teaching and learning. So some of the motives are useful in motivation. So motives are an important aspect of motivation. So motives release energy and arouse activity. And number 1 in these motives are the interest. So the term interest, as used here, means the attention that a piece of subject matter draws from the learner. So dun pa lang sa introduction natin, makikita na agad natin kung sino yung mga interesado. 'Di ba? Ito yung mga tao na makukot natin yung kanilang attention dun pa lang sa unang pagbigkas natin ng ating mga salita. Kaya nga napakahalaga ng maayos nating introduction. Iba-iba ang age group, iba-iba rin ang kanilang learning style. At higit sa lahat, iba-iba rin yung way para ikot yung kanilang interest. So interest is closely related to urges, drives, or motives. Interest is stimulated and increases its intensity. So the teacher should utilize the pupil's interest, whether native or acquired, as a drive to more excellent work in the classroom. So kapag na-caught na natin yung interest ng students,
let's make the most of the opportunity for that interest, di ba? To be sustained along the class. At kailangan balance din, di ba? Kailangan may utilize natin itong interest na to kahit na itong interest na to nasa kanila na talaga or na-acquire lang nila nung time na yon na na-caught yung kanilang attention. Kasi kapag interesado sila, alam natin na yung excellent learning and experience ay mas lalo nilang mararanasan. 'Di ba? Kahit sa mga bata, alam naman natin ng mga bata, ang liliko, takbo sila ng takbo, 'di ba? Kilos sila ng kilos kung ano-anong ginagawa nila. 'Di ba? Merong nag-aaway, merong di nakikinig. So, pag na-caught natin yung interest ng isang bata, alam naman natin na ang bata mas mababa ang oras niyan na nakukot natin ng attention in terms of teaching, na nakikinig sa atin habang tayo ay nagtuturo. Alam natin mas mababa yung oras ng kanilang ganun na ilalaan sa pakikinig. So kapag ka nakuha na natin, nakot natin yung attention, let's be straightforward on teaching them the biblical truths and principles that God has placed in our hearts. At pagkatapos, babawiin naman natin yun sa kanilang activities kasi alam natin, activity-driven talaga yung mga bata. Ayan, at ganun din sa mga youth, sa mga matatanda, medyo mas gusto nila yung informative, at the same time, yung nagkukot ng kanilang attention ay yung clarity, di ba? So, kaya nilang makinig ng medyo mas mahaba-haba. Pero ang tanong, paano natin masusustain yon? So, may time, kailangan nating magkaroon ng humor, pero yung humor natin, kailangan meron ding, alam niyo yun, meron placement, may proper placement. Di tayo basta-basta pwedeng magpatawa ng hindi naman appropriate. Di rin naman pwedeng sobrang seryoso. Diba? Hindi rin pwedeng sobrang lalim. So, may time na kailangan makot natin yung interest. Kapag mga professionals yung kaharap natin, ano ba yung field na pwedeng mag-caught ng kanilang attention? Diba? So, kung sa mga field of medicine, tapos in terms of creation, yung ating ituturo sa kanila, or yung existence ng Diyos, pwede tayong mag-intro about sa DNA, 'di ba? So minsan mapapaisip sila, iba to meron siyang alam sa sinasabi niya. Pero syempre, sa Holy Spirit pa rin tayo nakadepende. So personal development, the pupils are made to feel the need of intellectual growth and such desire to attain such growth. So, kailangan, hindi naman nila maramdaman na inferior sila. Pero kailangan makita nila na, wow, gusto ko to matutunan. Gusto ko lumago dito. 'Di ba? And the motive of personal growth stimulates pupil to great efforts that they may grow in resources. So, pagka na-caught na yung attention natin na gusto ko to matutunan, alam natin na ang growth hindi lang nangyayari yan sa isipan, pero nag-start yan sa isipan natin kasi nagpo-process yan sa ating isipan. At kapag nag-process yan, na-absorb na ng system ng katawan natin, ay magkakaroon na ito ng process of growth and maturity. So mag-a-acquire ka ngayon kung gusto mo dito sa Bible school, nakikita mo na parang gusto ko pang mag-excel sa field ng ministry na tinatawag ako ni Lord. So nagkaroon tayo ng interest kasi yung teacher natin ay nakaka-motivate siya magturo. 'Di ba? Na-interest tayo dun sa subject na yon ng Bible school. So anong ginawa natin? Naghahanap na tayo ngayon ng mga libro, naghahanap na tayo ngayon ng mga tao na pwedeng makausap natin regarding this topic. So yun yung success. Nagki-create tayo ng motives towards personal development. So yung instinctive urges, napakahalaga din. So desire for social approval, manipulation, and collection. Competition is effective in stimulating achievement. So, psychologically, rivalry has been found effective because it increases achievement.
However, in teaching and learning situation, too much emphasis on competition may develop undesirable habits and behavior. So kahit sa church, may time na may rivalry din, di ba? At kita naman natin na wala namang masama doon na nakikita natin na mahusay siya, gusto ko rin maging mahusay o mas mahusay pa kaysa sa kanya. Kasi namomotivate tayo dun sa kahusayan niya. Pero yun nga, palaging may warning sa ganitong area na kapag ka napasobra naman, yung pagiging competitive natin, minsan nagre-result ito sa undesirable habits and behavior kasi nagke-create talaga ito ng greediness eh. Pero dapat hindi ganoon. Ang goal ng ministry hindi padamihan ng tinuturuan, palakihan ng platform, 'di ba? Mas maganda na ma-inspired tayo. Hindi natin tingnan yung ating mga kapwa Kristiyano na ano natin sila, kalaban natin sila. Hindi. Kaya nga sinabi ko kanina, we are not called for competition. We are called for collaboration. Pero mahalaga na may nakikita din tayong mga tao na nai-inspire tayo sa kanila. 'Di ba? So, pwede nyo silang ituring na rival, pero kung magli-lead yun sa atin sa undesirable habits and behavior, wag na lang. Ano na lang? Inspiration na lang. 'Di ba? Mas maganda pa yun. Mas maganda. So, knowledge. Ayan. So, yung emotion, napakahalaga din sa atin. So, pagdating naman sa emotion, tayo na mga teachers, dapat ipinapakita natin yung tamang response sa lahat ng pagkakataon. So motives are predominantly emotional in character, are found in studies which are use praise and reproof and also to be selective in its application. So praise is better than reproof as motive for diligent work, but reproof on the other hand may have desirable effect on some of brighter pupils, although the whole praise is still better. So, kailangan maintindihan natin kung paano natin magagamit ng tama yung emotion. Hindi dapat lagi tayong galit. Hindi rin dapat ma-tolerate yung mga hindi tamang behavior. At syempre, mahalaga i-reward natin yung mga tamang i-reward, 'di ba? Hindi rin dapat tayo magkaroon ng favoritism. Though hindi naman talaga maiiwasan na mayroong mga tao na mababait, pero ang tanong kasi diyan, kapag kayong mga tao na excellent sa tingin natin, tapos naging favorite natin, paano pag nag-fail sila? 'Di ba? Are we willing to correct them also? So, ganyan din sa church eh. 'Di ba? Yung emotion natin, dapat hindi tayo driven by emotion, dapat driven tayo ng Holy Spirit na nag-hold ng ating emotion. Hindi lang sa teaching ministry, kundi sa overall ministry. Hindi yung pinakamabait sa ating favorite natin, di ba? Porket sila yung pinaka faithful sa church, sa pagbibigay, mahal natin sila, pero pag nagkasala sila, hindi naman natin sila makorek. Di ba? Mali yun. Tapos yung mga tao naman na parang tingin natin matitigas talaga ulo, sobrang hard naman natin sa kanila magsalita. Di ba? So, mali yun. Dapat balance yung paggamit natin ng emotion. At kahit sa tono ng boses natin, malalaman na kung ano yung emotion na dinideliver natin. 'Di ba? Kahit nang sabi mo yung illustration dun sa sa mga counseling, so yung word na kumain ka na. So yung emotional tone ng boses natin is parang caring, loving, pero kumain ka na. Kumain ka na. 'Di ba? Yung harsh tone ng voice, it has the same words but different delivering of emotion. So, ganyan din tayo sa storytelling natin. 'Di ba? Magturo ka sa mga bata, kailangan andyan yung creativeness mo, hindi lang doon sa visual aids, kundi doon sa tone of voice. 'Di ba? Napakahalaga nun to deliver not just poetically messages, 'di ba? Pero napakahalaga talaga na maintindihan nila kung ano yung emotion na gusto nating iparating doon sa ating mga
sinasabi, dun sa way ng ating pagtuturo, and also knowledge of results and success. So a powerful idea of the result to be achieved is very important in fixing facts and forming habits. So pupils in general want knowledge of a result. So the use of graphs, records showing their achievement in different subjects like reading, arithmetic, and other activities will meet these needs. They can observe not only their own progress but also those of their classmates. Hence, they will be motivated to beat and improve their own record as well as those of their classmates. So an objective of knowledge of result is a highly desirable motive to use in teaching. So sa mga formal education, okay din to. Makikita nila sa kung dito sa Look merong index card na binibigay sa mga bata tapos nilalagyan nyo ng mga puso or kung ano yung sticker na nilalagay nila Pastora Jen at ni Sister Zen sa mga tinuturuan nilang bata. So that is one of the example of knowledge of result. Pero kung ang gagawin natin, ipapaskill talaga natin yung nakalagay sa pader, ano po, at meron tayong Sunday school classroom, at makikita nila, kita nila in real time. Oy, mas marami siyang sticker. Ibig sabihin, mas nakakasagot siya. So, makikita nila yon, mamomotivate sila na mas makinig pa at sumagot ng sumagot. So, ang tendency naman sa atin, kailangan, wala nga talaga tayong favoritism. Pag may nagtaas ng kamay, tapos nakita natin na may nauna, tawagin natin yung nauna. Kapag nakita natin nakataas sila ng kamay lahat, pwede natin silang pasulatin sa papel at itaas nila yung sagot nila na hindi naririnig ng katabi, at kung tama yung sagot nilang lahat, bigyan natin sila ng tamang reward or balanced reward doon. Sa paraan na yon, may iwasan natin na maparatangan tayo na may favoritism tayo sa iba. So, kasi alam niyo naman, ang mga bata, may pagkakataon na ano talaga sila, alam nila yung ganyang klaseng emotion na na-apply nila na kapag hindi sila natawag, nagtatampo sila. Diba? So, ganun sila. Kailangan maging discerning din tayo. Tapos yun. Sa youth fellowship naman, hindi naman natin siya na-apply. Sa children's ministry talaga, mas applied siya. Pwede rin naman tayong gumawa sa mga teachers naman ng graph naman, ng progress. So, yung teacher naman ang mamomotivate doon sa progress niya, doon sa ministry na naka-assign sa kanya. So, ayan. Use of incentives in teaching and learning. So, the term incentive is used in education to describe both the incentive device and the attitude produced by it. Hindi natin dapat alisin na yung incentive dapat nagpo-produce ng good result. Hindi nagiging boastful, di ba? Kundi nagiging grateful. So incentive can be pictured as God bless those who are faithful. It is a reward to those who diligently do the work. Diba? So yung incentive is reward to the faithful. Diba? At hindi na, yun nga ang palagi kong sinasabi, hindi natin dapat i-disregard yung effort ng mga nag-e-effort. Diba? Kahit na gusto natin maging pantay-pantay, so pantay-pantay yung trato natin sa kanila, pero wag nating alisin sa ating paningin na meron talagang mga nag-e-excel among the students and they deserve to be rewarded for their effort. So the highest type of incentive that will produce the desired reaction should be selected. It was something to be attained with diligent effort. It should be rewarded to those who diligently and honestly do the work. So kapag may dishonest, andyan naman yung discipline or punishment para hindi hindi na gumaya yung iba. Kasi kung palalampasin natin yung mga dishonest, 'di ba? Yung mga hindi talaga nagko-comply, hindi tayo magiging fair. At mawawala ng saysay yung effort ng mga gumagawa talaga ng nandun sa process. So, maganda na merong incentive. Kung makakapagbigay tayo ng mga incentives, halimbawa, yung makakakumpleto ng 4 na attend
na week ng Sunday school, may reward. Diba? Pinakamaaga may reward. So yung mga makakakumpleto ng assignment may reward. So merong ganung klaseng motivation, may drive. 'Di ba? At itong mga taong mag-a-apply nito, pipiliin talaga sila at ibibigay yung talagang para sa kanila. 'Di ba? So yung paano naman yung mga wala, next time na lang. Kaya nga i-motivate natin sila. Gumawa din sila. So, uses of incentives in teaching and learning. Types of incentives may use to facilitate in learning in classrooms, and we can also apply it in our Christian education, is this number one, the school marks. Test scores and school marks used as basis for grading offers powerful stimulus to educational activity. The danger, however, is that school marks or grades gain more attention than the intrinsic values of learning. So, sa schools nga, minsan may time na nagkakaroon tayo ng drive para mag-review to have academic excellence. Pero, yun nga, hindi lang academic excellence ang dapat i-aim natin. Lalo na sa church, hindi lang maraming alam na verse, maraming saulong verse, 'di ba? Pero dapat yung values na kailangan matutunan ng learner, doon sa age group divisions na kung saan tayo inilagay ng Lord na ministry, kailangan hindi yan naiisang tabi. Pero okay din yun. Nabigyan natin sila ng grading. So sa church naman, wala naman tayong grades eh. 'Di ba? Wala naman din tayong mga ganyang graduation. Pero sa Sunday school, pwede nating gawin yan. 'Di ba? So, halimbawa, meron din tayong church-based Bible school. So, it is a kind of program na pwedeng magkaroon ng excellence, ng grading sa mga nagko-comply sa requirements. 'Di ba? So, mahalaga yun. Pero hindi lang dapat ma-focus doon sa grades or school marks or academic marks yung mga learners. Hindi doon nga sa values na dapat ay matutunan din along the way. So exhibiting good works. In the lower grades, the teacher's practice of exhibiting the best work produces good result. So hindi natin dapat nga i-disregard na yung fruit ng excellent learning produces good result, at ang good result na yun yung paggawa ng mabuti, hindi lang pagiging excellent doon sa academic field, kundi holistic siya, 'di ba? Sa atin, sa outward and inward, nakikita itong ganitong klaseng excellence. So, gameplay, yan, yung mga laro, mga activities. So sa lower grades, hindi mabababang grades, lower grades means doon sa mga bata, 'di ba? Sa mga primary, mga beginners, 'di ba? Or intermediate. So, yung games or play may be introduced to provide incentive for better work in subjects such as yung mga activities natin sa church. So, the desire to play, when properly stimulated and directed, will facilitate learning and maintain interest. So, play is an incentive to learning and great factor in physical and mental development of the child. It develops personal discipline, which is essential in the growth of the learner. So, kahit yung mga games and activities natin, halimbawa, charades, 'di ba? O kaya Pinoy Henyo, yan, 'di ba? Pwede gamitin natin yung games. Ano pa ba? So, yung picture na gagayahin ng groups, 'di ba? May picture, tas isasagawa nila, or may words, tas gagawin nilang human picture. So yung mga ganong klaseng games na ginagawa natin sa church or kahit sa schools,
hindi lang siya nagiging interesting, kundi dapat nagde-develop din sa isang bata, ba? Para mas lalo niyang matutunan yung message na ating pinag-aralan. So, minsan ang hirap din mag-isip ng games na connected talaga dun sa message. Pero meron naman sa internet pwede tayo mag-search, pwede tayo magtanong sa mga, kung sa youth leaders, sa mga children's, dun sa mga director ng mga bata, o kaya meron mga curriculum na, mga ready-made curriculum na kasama na rin yung activity, yung ituturo, yung materials na gagamitin natin sa games. So, mayroong mga ganyang klase. At blessing sa atin yan. Dapat ginagamit natin yan. So, examination, di ba? So, sa school, supplied to, di ba? Kung meron tayong mga ganun nga Bible school or church-based Bible school, pwede natin gawin to, or quizzes. So educators seems to agree that pupils tend to accomplish more when confronted with the realization that the day of reckoning is surely at hand. So to have a motivating value, the examination must come out on a frequent interval. Such records constitute of the most effective means of motivation known today. So, nakikita naman natin kahit nga sa atin dito sa Bible School, di ba? Pag malapit na exam, doon natin binabalikan yung mga pinag-aralan natin. Tapos, mas marami din tayong natututunan during our review time. May time nga lang na kasi tayo gusto natin pumasa, gagawin natin, hindi na natin babasahin yung mismong details. Tapos ang gagawin natin, tatandaan na lang natin yung keywords, tatandaan na lang natin yung letters, or nag-create tayo ng way para magkaroon ng clue pagdating doon sa tanong na yan. Pero alam niyo po, mga kapatid, mas maganda na naiintindihan natin yung information mismo na nandoon. Ako po naniniwala kahit sa Bible school nung time na ako po ay nag-aaral, hindi ako pala review. Pero kahit ako drawing ng drawing, kahit itanong nyo doon sa mga kaklase ko noon sa El Bethel, drawing ako ng drawing. Pero yun kasi yung way ko para manatili yung utak ko na nakikinig eh. So, ewan ko kung sa inyo kung meron ganun din yung learning style. Nakakala hindi nakikinig pero sa totoo lang nakikinig. Nag-drawing ako, tapos minsan nagsusulat din. May pagkakataon naman na kapag wala talaga akong notes, may mga kilala ako sa mga kaklase ko na may notes, doon ako kumokopya. So, yung time na nakikinig ako, yung time din na kumokopya ako ng mga notes doon sa isa kong kaklase na mas madalas mag-jot down, katulad ni Pastor Kimwell, talagang masipag siya magsulat, yan. Tsaka sila Teacher Jovelyn, si Sir John Mark, yan, mga masisipag magsulat. Ako, si Pastor Jepty, si Pastor Jatnil, hindi kami gaanong masipag magsulat. Si Pastor Jatnil, medyo mas masipag pa sa amin magsulat ni Pastor Jepty noong time na yan. Pero kapag ka nag-e-exam, sila, nagpupuyat talaga sila ng pagre-review. Kami, hindi naman sa hindi kami nagre-review, pero hindi kami nagpapakapuyat ng pagre-review. Tapos pag tiningnan ko yung result ng exam ko sa result ng exam nila, hindi naman nagkakalayo. May time na mas mataas talaga sila. Pero hindi naman nagfe-fail yung exam sa akin. At nakikita ko din na iba-iba din yung way namin eh. Pero mahalaga walang bumabagsak, 'di ba? Pero kapag exam, lahat kinakabahan na talaga. 'Di ba? Doon natin i-assess natuto ba talaga tayo. Kapag walang written exam or ganitong klaseng assessment, parang tingin natin na okay lang, di na ako makikinig. May PowerPoint naman, pwedeng mag-screenshot na lang ako. May pinapasa namang lecture notes, hindi na ako magsusulat. So iba pa rin kapag tayo nagja-jot down at alam natin attentive tayo dun sa teacher. Si Ninong Danny nung time na nagtuturo siya sa amin sa ABMI, ang hina ng boses niya. Tapos di siya gaano nagsusulat. Kaya kailangan mo talagang makinig. Sa klase niya, bihira talaga akong mag-drawing. Kasi kailangan mo talaga maging attentive pag ganun Mahilig pa naman kaming umupo dun sa may bandang palikod. Pero si Pastor Hami, ang sipag niya talaga magsulat. Word for word ng kanyang lecture, nakasulat sa whiteboard, tas ang ganda din niya magsulat. Kaya ang daling kumopya
Nung time na yun, wala pa namang cellphone na katulad ng meron tayong accessible, tapos pipicturean mo na lang, 'di ba? Pero ang dami naming notes na nasulat dun sa subject ni Pastor Hami kasi masipag nga siya magsulat. At iba-ibang teachers, iba-iba din yung teaching style. At tayo mga estudyante, hindi lang yung teachers nag-a-adjust sa atin, kundi tayo din, 'di ba? Magkaroon tayo ng interest, ng motive na tayo yung matuto, 'di ba? Regardless of the teaching style ng teacher na meron tayo. So, honor roll, 'di ba? Ang halaga din 'yan sa mga formal education. Kapag ka may mga honors, 'di ba, nakapaskil 'yan sa board, tapos kilala ka ng classroom nyo, tapos may medal 'yan. So, sa atin sa VBS, nagkakaroon din ng ganyan eh, 'di ba? May mga awarding at yung type ng incentive na 'yon, ginagamit ng lahat talaga. Mula kinder hanggang college, makikita natin, or preschool hanggang college, makikita natin na hanggang ngayon ginagamit pa rin yan. Kahit sa churches, meron din na ganyang ranking, pero hindi natin tinatawag na highest honor, high honor, or top 1, top 2, valedictorian, magna cum laude, or so on. Pero meron ding mga awarding. So, with the students, in the higher grade, recognition by means of honor roll serves to give initiative for much of their work. So this type of incentive drill, however, appeals only to bright students. The below average students will not be stimulated at all. So, yun nga lang sa formal education, may hindi ko matawag na discrimination pero very selective talaga sila. Kumukuha lang sila ng mga ganong honors dun sa mga first section, 'di ba? Mas napaprioritize yung mga first section. Tapos yung mga nasa lower section, tingin nila ay ano na sila, parang hindi naman outcast, pero parang ganon, 'di ba? So dapat sa church hindi tayo ganon. Hindi nila ma-feel na ano sila, hindi sila belong, 'di ba? Kasi at the end of the day, kahit gaano karami alam nating verse, magfo-fall pa rin sa ating lifestyle kung talagang natututo tayo. Whether i-recognize man yan ng leader natin or teacher natin o hindi, alam ng Panginoon. 'Di ba? Kung ina-apply talaga natin yung natutunan natin sa buhay natin. So emulation as a school incentive was widely employed in the past. It should always be employed. Di ba po? So, napakahalaga nga rin po niyan ng emulation. At sa definition po ng Merriam, so sometimes not a thing, emulate can be used as synonym of imitate, as painter who emulates her teacher style. So, yun po yung ibig sabihin ng emulation. And, ayan. So, yung material rewards, mahalaga rin po yun, yung material rewards. So, rewards are not common to every teaching learning process. The use of marks or grades or giving of honors through assemblies, honor societies, and scholarships, and the awarding of the prize in the form of ribbons, caps, trophies are always in which educators attempt to foster desirable behavior and promote a maximum effort towards such goals. So, ganyan tayo, di ba, sa church. Gumagamit din tayo ng ganyang material rewards, mga ribbons, mga awards. More on, nakikinabang talaga nito mga bata kasi sa VBS, mga bata talaga yung nire-reward. Sa camps, sa youth camps, di ba? May rewards din. May trophies, may ribbons, at may iba-ibang may medals, di ba? So, mahalaga din yung punishment and discipline. So, punishment or discipline and the fear of punishment are still used as an extrinsic motivation. Nabanggit nga natin yung kanina. So, it can be also called as disciplinary action. Ang mali lang ng churches, kapag nagkakaroon ng disciplinary action, tinatanggalan nila ng ministry. Diba? So, paano mo madidisiplina kung tinanggalan mo siya ng
ng connection. So kung ang isang ibon, 'di ba, gusto nating disiplinahin na magstay siya dito sa cage niya, ito yung cage niya, 'di ba? Halimbawa yung kalapate, 'di ba? Hindi pa siya sanay na bumalik sa cage niya. Hindi mo siya puputulan ng pakpak, yung buong pakpak ano. Ang puputulin mo sa kanya yung mga balahibo ng pakpak niya para hindi siya muna makalipad at makagala, makaikot-ikot. At habang nandun siya sa cage niya, nafa-familiarize niya yung cage niya, at darating yung time, tutubo rin yung kanyang pakpak at pwede na siya ulit lumipad at babalik siya dun sa kanyang bahay. So, may time, mali sa atin, tatanggalan natin ng ministry, mafe-feel nung tao na nako-condemn lang siya. So, mali yun. Yung punishment, para mo lang pinaparusahan talaga siya sa kasalanang ginagawa niya. Pero yung discipline, tinutulungan mo siya, yung taong yun, mas maging better. Yung result mas maging better dun sa kanyang ginawa na mali, hindi niya na yun ulitin. So, teach the child respect for authority. Ito yung goal ng discipline. So, block undesirable responses. So, force the learner to do something he was not ready to do or did not want to do. So, set an example for potential offender. Make the students pay attention to class and work. Motivate students to learn assigned material. So, iwasan po natin kapag gagawin natin yung disciplinary action na pinapahiya natin yung tao. Mali po yun. Mali yun. At kung tayo ay dumanas na ng ganun, alam na natin yung failing eh. Huwag nating hayaang maranasan din yun ng iba. Nadadown sila. 'Di ba? Sino ba naman ang gusto na mapahiya? 'Di ba? Meron lang talagang matitigas ang ulo. Pero hindi naman yun dahilan para ipahiya natin sila. Talagang para silang mga katatawanan. Mali po yun. 'Di ba? So, pwede natin silang gawing example para hindi na maulit sa iba, pero i-uplift natin yung tao na yun na meron pang pag-asa. Pwede silang matuto, di ba? Kaya maraming nagba-backslide eh, kasi mali yung way ng disciplinary action na inimpose sa atin noon. Pero, this is our time para tayo gumawa tayo ng way para madisiplina ng tama yung iba. So siguro may mga experience tayo na ganyan, napahiya tayo, nag-lead sa atin sa rebellious behavior. Pero wag na nating hayaan na maulit yung nangyari sa atin dun sa ibang mga Kristiyano. 'Di ba? Sabi nga ni Gandhi, 'di ba? I like your Christ but I do not like your Christians. So kailangan maging Christ-like tayo even in the time of disciplinary action. And also vocational goals. So the pupil who has clear goals, a definite direction for the release of energy is obviously more apt to succeed. Kapag tinuruan natin yung mga learner na sila din mismo magkaroon ng goal, ng purpose bakit nila ginagawa yon, talagang meron silang mark na tina-target. At tulungan natin sila na ma-reach yung mark na yon. And the very purpose is always for the glory of God. Pero naniniwala tayo na kahit doon sa area na ginagawa nila sa sarili nilang goal, 'di ba? As the Holy Spirit guides us to guide them, makikita nila yung buhay nila may progress talaga sa Panginoon. So to conclude this lesson, motivation is important not only as an energizer and director of learning, but as a habit system itself. Pupils learn to respond to the set of motives and incentive in school or in church. Motivation is based on habit system, becomes self-initiating and more independent of extrinsic factor and devices. And so, napakahalaga ng right motivation sa atin sa area ng ministry natin, sa teaching ministry. At kailangan tayo din mismo. Tayo yung unang motivated, 'di ba?
tayo yung unang motivated. Paano mamo-motivate yung mga tinuturuan natin kung tayo hindi naman tayo motivated, 'di ba? Dapat hindi naman natin kailangan mag-OA. Good morning, class! 'Di ba? Yung gano'n. Kailangan natural yung energy lang natin, 'di ba? Yung alam mo yung aura mo na 'pag nakita nila excited sila kasi excited ka din, 'di ba? Hindi kailangan nating kasi ang mundo laging take it till you make it, 'di ba? Hindi. May kanya-kanya tayong personality, 'di ba? Pero sabi ko nga nung last lesson, ang behavior naaaral 'yan. Pagka may kailangan tayong i-adjust, i-adjust natin, 'di ba? Tumu tumingin tayo sa ibang mga tao, paano sila magturo, 'di ba? Makipag-usap tayo sa ibang tao. I-reach natin yung mga key persons para ma-reach natin yung goal na maging excellent dito sa field ng ministry na to. At ako po naniniwala na ginagamit na po kayo ng Panginoon sa ministry na to. But one day, mayroong mga tao na mas lalong makikinabang personally na i-mentor ninyo sa lahat ng natutunan po ninyo. Lalapit sila kasi nakita nila sa inyo yung something interesting at naging way of motivation po yung buhay nyo para magpursige sila sa ministry na to. Amen. So, salamat po ng marami sa pagkakataon na mapag-aralan po natin to at nawa ay ang maging main motivation natin palagi ay walang iba kundi mapapurihan at maparangalan ang Panginoon. So, ngayon po dumako naman tayo sa ating sharing. Pwede po ba kayong mag-share tungkol dito sa ating mga pinag-aralan ngayon under na motivation in teaching? Paano po kayo nagmo-motivate sa inyong pagtuturo or ano yung nagki-keep ng inyong motivation? Ano yung inyong ways para yung mga bata ay ma-motivate o hindi lang mga bata, yung age group na kabilang kayo doon kasi meron tayong mga kasama dito na leader ng women's, 'di ba? Paano sila nagiging stay motivated at ano yung nagiging result? So, medyo marami akong sinabi pero ang pinupunto ko lang mag-share po kayo ng experience ninyo. Sige po, unahin po muna natin si Sister Helen. Sister Helen, pwede po ba kayo mag-share? Gabi po, Pastor. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako naman po ay ang paraan ko naman po ma-motivate sa kanila ay paano nga ba ako nagtuturo sa kanila? Inaalam ko muna po yung kanilang mga nararamdaman, kami ay nagtuturo pero tinitingnan muna, kuwentuhan muna kung ano yung kanilang mga hinaing. Tapos pagka pinapag-aralan ko kung papaano nila kailangang mapag-aralan din yung kanilang nasa sa isip at paano nga ba yun, yung kinukuha po natin yung kanilang atensyon, yung inaarok natin yung damdamin nila, kinukuha natin yung atensyon nila na hindi yung nararamdaman natin hindi yung nararamdaman natin ang inaano, kundi yung nararamdaman nila para sila yung kanilang nararamdaman ang ikuwento nila para madali po ang pagtuturo. Kailangan yung kinukuha natin yung kanilang atensyon. Sa paraang halimbawa yung kung saan sila parang inaakala natin na, ibibigay nila yung kanilang nararamdaman yung para po yung hindi nila itago yung kanilang damdamin. Sa matatanda kasi, mas madami yung nagtatago pa ng damdamin, yung akala natin ay masaya sila pero ang loob pala nila ay malungkot, madami silang nararamdaman.
sa paraang alam natin yung nagtatanungan pero kinukuha na natin yung pinapag-aralan na natin yung kanya sa pagbigkas pa lang ng kanyang sasabihin, pinapag-aralan na natin para maibigay niya talaga yung kanyang nararamdaman para kapagka itinuro natin yung nais nating ituro, makukuha nila ang ibig nating sabihin. Nakuha po ba niyo pastor ang ibig ko sabihin? Hindi Opo. ko maipaliwanag pero gano'n lang ano. Ayan. Kasi more on kapag nagtuturo talaga tayo sa church, hindi ang dinedevelop natin ay yung cognitive o yung knowledge, ano po, ang dinedevelop talaga natin, tina-target natin sa kanila, hindi lang yung emotion, kundi yung kanilang spiritual needs, di ba po? Kaya yun Opo, yung opo. tinutukoy ninyo na inaalam nyo through conversation, paano ninyo i-develop yung inyong pagtuturo. Ano po? So, hindi nyo Opo, pinapanatan ng magtuturo agad. Tama po yun, yung kinokot opo, nila ninyo yung motivation nila through questions. May question, opo, sasagot sila, di opo, ba po? Magkakaroon sila opo, ng yun. share nila yung laman ng puso nila, di ba po? Opo, opo, Tapos, opo, yun nga po, yun po. ayan. Opo, ganun po, opo. Yun. Saka natin ipapasok yung ating nais na ituro sa kanila. Hindi yung tayo ay magtuturo na lang agad na para yung hindi naman inaangkop sa kanila, parang hindi naman yun ang hinihingi ng pagkakataon o hindi hinihingi ng sitwasyon, ay mawawalan sila ng attention doon sa ating itinuturo. Ayun, thank you po Sister Helen. Gusto ko lang po itanong, ilang oras po kayo nagwe-women's fellowship? Wala po kaming ibig sabihin, ang amin ay kung saan ay malaya yung aming oras, kung saan umabot yung talakayan namin unless na sila ay nagmamadali, yun. O di kaya may pupuntahan sila Ano na po katagal yung kailangan sila. pamatagal yung women's fellowship na? Katulad po nung mahigit kaming 1 oras dahil mahigit 1 oras, minsan naman po ay 1 oras, minsan wala pang 1 oras, gano'n ang aming ano. Depende po sa nagiging talakayan namin at depende ko parang 'pag wala naman silang masyadong hinaing dahil mas ano pa yung walang mga masyado silang mga, problema dahil more on kami mga problem sa mga ganiyang ano madali lang po. Pero kapag meron mga sharing ay natagal naman po. More on online po ba kayo? Or physical Hindi minsan, po. minsan online? Opo, hindi po kami online. After service po pastor ang aking tinuturuan. Ayun, maganda nga po Sister Helen. May kainan po kayo after? Opo, O kami lang nagkakainan dito? po pagkatapos po kasi ng aming service magkakainan na. Tapos pagkatapos naming magkainan saka kami magke-care group. Ayun, thank you po Sister Helen. Napakaganda po ng inyong ibinahagi. Hilingan naman natin si Ma'am Rose Ann. Salamat po. And good evening po. Siguro po yung sa motivation and teaching, ang ganda po kasi ng topic natin. Pero at the same time, mahirap po siya na isagawa po, no? Especially kapag magkakaiba po yung mga age groups po na tuturuan po ninyo. And siguro ma-share ko na lang po muna yung sa naturuan ko po before, which is lagi ko pong basis. Siguro yung kind of motivation po kasi na nagagawa ko po para sa kanila is through reward and punishment po. Kasi yung mga bata po, especially mga grade school, gusto po nila talaga yung may something sila na para ibibigay mo sa kanila para mag-perform po sila ng maayos sa class. And syempre, kapag may mga disobedient po na estudyante, meron din po tayo nabibigay po ng mga punishments po sa kanila. Kasi usually mga bata takot po pag dadalhin sa discipline office. Parang ganun po yung ginagawa kong panakot sa kanila para po makinig po talaga sila ng lesson. And at the same time, nagke-create po ako ng mga iba po na mga games po sa kanila, quizzes, and then kung nare-recall ko po, minsan nagbibigay din po ako sa kanila ng best in, yung mga ribbon lang po na nagagawa kasi iba din po yung nagiging effect sa kanila, especially nga po pag elementary. Kapag naman po junior high school, ang ginagawa ko po for motivation po sa kanila, bukod po sa additional grade, which is super common kapag po mga high school po yung tinuturuan po natin, is yung pong
sa mga performance tasks po nila. Kunwari, magbibigay po ako ng set of criteria, and then may mga additional rewards. Kasi mahilig nga po ako sa mga token of appreciation or mga certificates po. Ganun po yung binibigay po sa kanila as a form of motivation. Pero kagaya nga po ng sabi po ninyo sa lesson po natin, kailangan meron pa din pong factor inward eh. Mahirap naman po yung palagi po may mga pa-reward po tayo, ganyan. Kasi kailangan pa rin po talaga inward meron pa pong para ambag yung estudyante. And siguro share ko na lang din po yung ginagawa po ng youth officer po namin sa church ngayon. Kasi nagkaroon po sila ng program to address a specific na parang challenges po na na-experience po namin. Kasi usually yung youth po namin ngayon, since magkakaiba na nga po kami, may mga young professional na po, may mga pag-graduate na, and then yung mga youth po mismo. Kumbaga, in all fairness naman po, hindi po napuputol yung youth fellowship po namin. And ang maganda po na nagawa po ng new officers po namin ngayon is nagkaroon po sila ng parang duo formation. Para inadapt po namin, Pastor, yung sa Pinoy Big Brother. Itong nakaraang edition. Yung pong mga duo-duo. So nagkaroon po kami ng ganon. And then, ang purpose po nun is ma-build yung relationship. Kasi usually sa church, hindi naman po porket nasa youth department po kayo ay kilala mo na lahat or close na po kayo. Kasi may mga divisions pa rin po kung sino yung mga friends mo. So, objective po noon is para makilala mo po yung kaduo mo. And true enough, ako po personally, mas nakakilala ko po yung kaduo ko. And then, may mga specific tasks po kami parang every Sunday, ganyan, kumbaga, may division of labor na po kami. And then may mga ano po yun, may parang reward in a way. Pero hindi naman po siya yung magarbo na reward. Para may reward po kami and then may mga merit and demerit po kami. Para po kami nag-youth camp sa church po namin kasi may mga whistle command din po kami, ganyan. Kasi po para mas mabilis po yung flow ng information, mas organized. And in all fairness po sa mga kabataan po namin, ngayon po mas porsigido po sila. Bihira na po may nalilate sa amin kasi alam po nilang nade-demerit po eh. And syempre po as kaduo, nahihiya po sila na malate kasi po parang kasalanan po ng isa, kasalanan ng lahat. So parang on that way, mas namomotivate po kami pareho, nakaduo ko, or other duos po, para mas magporsige po talaga sa ministry. And ayun po, nakakatuwa po na naisip po yun ng mga officers kasi malaki po yung improvement nila, especially po ng mga kabataan namin. Supposedly nga po 1 month lang po yung partnership or yung mga duo, pero sabi po nila, 2 months na lang po natin kasi para mas makilala pa. Parang ganun po. And then another 2 months rotation na po kami. So basically, magkakaroon po kami ng different partners sa mga after every 2 months. So mas makikilala po talaga yung youth po. So ayun, kaya natutuwa din po ako dahil may mga naiisip na po ng mga ganun na innovation po yung officers na talagang nakaka-help po na mag-grow yung mga kabataan. And yun nga po, na ma-motivate po sila to really strive their best po na makapag-serve, na mas maging accountable po sa action po nila and syempre po sa mga gagawin po nila kasi affected nga po yung kasama or ka-partner po nila. So yun po, Pastor. Ayun, ang ganda nun, di ba? So yung mga loobin ng Lord, yung mga makakita din ng lesson na to. Yung discussion kasi yung lecture 3, sinama ko na dati, kinakat ko, pero ang ganda kasi dito sa discussion, merong ganitong mga klaseng idea na very much helpful din talaga at beneficial sa maraming mga maaabot ng lecture na to. At ang ganda nun, Ma'am Roseanne, kasi ang nakita ko doon is the shared accountability and responsibility, di ba? Doon sa church, di ba? Sa school kasi more on competitive talaga yung mga bata kasi ang tinitingnan nila doon yung career nila nakasalalay doon eh, di ba? Kailangan ko ng high honor, kailangan ko makagraduate ng honor para may scholarship ako. Pero sa church, di ba, ang accountability natin ay buhay eh, di ba? So hindi tayo nagiging selfish at ang ganda noon. Hindi masama na yung iba very much conservative eh.
ayaw nilang gamitin yung concept ng mga ginagawa ng ibang, sabihin natin secular, katulad yan PBB, sabihin nila, ba't mo yan na-apply sa church? Pero yung concept kasi, sa Lord naman nanggagaling ang idea eh. Wala namang ginawa si Lord na masama, 'di ba? Lalo kung gagamitin natin para sa growth, 'di ba, ng kingdom ng Panginoon. 'Di ba? We are making the most of every opportunity. At maganda 'yon kung 'yan ma-share din natin kay Pastor Jepty, 'di ba? Ayun yung ginagawa ng silang. So kayo yung kumbaga hindi man natin masabing pioneer kasi kayo nag-adapt lang kayo ng idea, pero kung makita nyo yung outcome na maganda pala ito, 'di ba? So mababalance natin. At ako naniniwala na yung groupings niya naman boys to boys, 'di ba? Girls to girls, tama? Kasi kasi kung hindi gano'n na boys to boys, girls to girls, magiging dangerous naman siya na pwedeng iba yung ma-develop, 'di ba? At maganda 'yon na sasabihin ko nga sana mag-rotate kayo pero andun na nga yung idea na magro-rotate at mas makikilala. So, hindi naman siya magke-create ng group division kasi dalawa-dalawa lang eh. Mahirap 'yan kapag ginawa na nating maramihan, mga 3, 5. So, magkakaroon na 'yan ng grupo-grupo sa loob ng simbahan. Yun yung danger. Pero yung by twos, biblical 'yan eh kasi si Jesus nung nag-command siya, 'di ba? Sa mga disciples niya para pumunta sa mga bayan-bayan. By twos 'yun, 'di ba? So ang ganda ng partnership at looking forward Ma'am Rose mabalitaan mo kami sa outcome ng ginagawa ng youth at ang gandang motivation 'yan. Talagang ang ganda rin ng concept na yung ayong gamitin yung word na kasalanan eh. Parang yung pagkukulang ng isa, 'di ba? Parang pagkukulang ng grupo nyo kasi you are one, 'di ba? You are considered as one group. So ang ganda nun. Pero alam naman natin na andyan pa rin yung grace, 'di ba? At yung concept medyo mahirap lang kasi i-sustain yung mga ganyang klaseng program. Pero by the grace of God, naniniwala ako doon sa team na meron kayo at sa initiative nila ay kaya yang maituloy-tuloy. So praise God. Thank you, Ma'am Rose Ann. At hilingan din natin si Sister Zen na makapag-share. Amen. Sige po. So, for me naman po, Pastor, sa motivation and teaching. So, yun. Though ako naman po talaga ay nag-aano pa rin, parang estudyante pa rin naman ako na nag-aano, kailangan din palagi na ng mas papasahan tulad nga ni na pastor po at ni na pastor. So, ang una po is that yung parang ano ba yung motivation natin to teach? Parang ganun nga po. Mahalaga nga din po yun kasi parang sa teaching, para maging motivation tayo sa iba, tulad nga po ng sinasabi niyo kanina, dapat makita sa atin na motivated din tayo. Yun nga ang laging paalala ni pastor, mahirap na mag-lead 'pag ikaw ang mino-motivate ng mga nile-lead mo or mahirap halimbawa po, mahirap ma-motivate yung mga taong nakakakita sa'yo 'pag ikaw yung kailangan nilang i-motivate. So, hindi yun ang hindi yun yung design for motivation nga po ng teaching. So, ayun nga po, isang bagay din na natutunan ko at isang bagay din po na is kailangan din talaga tayo, i-deny natin yung sarili natin. Halimbawa sa mga personal life natin, talagang mahalaga din na halimbawa hindi naman tayo sobrang encourager ng mga tao or hindi tayo sobrang ma-motivate ng mga tao or ayaw natin lagi yung mga makipag-socialize, hindi tayo palaimik. So, pagdating natin pala po sa mga point na gano'n, talagang ide-deny natin yung sarili natin in a ways na ma-feel nila na motivated ka na parang ma-feel nila na komportable sila sa'yo. Like, tulad nga po ng na age group division nga na minsan naman ang ating natuturuan ay mga bata po or else may mga kabataan, may mga nakakasama tayong may gulang na, halimbawa po ay sa mga prayer meeting. So, iba-iba siya ng aura, tulad nga po sinasabi niyo. Iba-iba siya ng mo sila i-approach, paano mo sila i-motivate. Lalo na sa dadating po yung point na kasama natin ay mga prayer meeting. Tulad na sinasabi po ni Pastor Dante,
lagi nasa prayer meeting is yung matatanda na. Pero yun nga po, iba-iba talaga siya. Like, hindi naman pwedeng ang maging motivation. Kung paano mo minomotivate yung mga bata, ganun din yung way na gagawin pagdating sa prayer meeting. So, hindi talaga po siya nakaangkla sa ganun. So, yun nga po, sa motivation naman sa mga bata, tulad po ng sinasabi niyo kanina, like, kailangan din nga po yung mga maging interesting, and then sa mga games, though talaga po sometimes, ang hirap mag-ano ng games. Lalo na, iba yung energy kasi ng mga bata. Halimbawa, iba yung energy nila, iba yung kasabikan nila sa mga ganong bagay. So, ayun nga po, sobrang laki ding adjustment yun bilang sa atin. Halimbawa po. But then, lagi tayong matututo dun sa laging process by process sa part na yun nga po tayo yung natututo din, and then yung sa motivation in teaching naman po, yun lang talaga po yung naging ano talaga sa akin, nag-strive na 'pag naging parang halimbawa po sa mga bagay na ginagawa natin, especially sa church, na kaya naman natin nga po 'to ginagawa is for the glory sa Lord, mabigay yung papuri sa kanya, na parang gusto rin natin na maging motivation tayo sa iba pang mga tao, in a way na sila yung hindi man po laging makikita, pero in a point po na parang masasabi nila sa sarili na na ano, na nakaka-motivate, na parang kaya parang gugustuhin ng isang tao na yun na gawin yung mga bagay na yun, kasi nagiging inspiration yun po, inspiration, hindi siya nagiging parang alam niyo po yan, na parang iisipin nila is parang mamayabang or anything na hindi naman kalooban ng Lord or ano. Pero yun nga po, lagi din sa part po kasi natin, hindi naman madali agad mag-motivate, lalo na tulad po ng sinasabi ni Tita Helen, mahalaga na alamin muna natin yung ano po, yung makapalagayan natin sila. Kasi dumadating naman po talaga ang point na, pero yun nga po, glory to God. Kasi may mga time din na may mga taong though mga taong hindi ko naman super kilala, pero nag-aano sila sa akin na, so parang on that way po na nag-e-express sila ng mga hinaing nila, gano'n. Mag-e-express sila ng kanilang mga nasa damdamin nila. Pero yun nga po, siguro sabi ko nga po ay hindi ko naman kilala agad, or hindi ko naman agad nakakausap yung tao na yun. Pero dun ko po nakikita na, yun nga, motivation na siguro nakikita nila. Pero yun nga po, sa atin personally, kailangan nga nating i-deny din palagi kahit may mga bagay na kailangan natin ng motivation. Kasi naisip ko po dati, ang hirap mag-motivate 'pag kailangan mo rin ng motivation sa sarili mo personally. Ang hirap mag-motivate, ang hirap mag-encourage ng mga tao 'pag ikaw mismo nakakaranas din ng parang nangangailangan din ng encouragement. So yun nga po, lagi namang ang biyaya ang ng Lord at ang paggabay ng Holy Spirit, at yun ang nagsu-sustain sa atin, eh, na hindi talaga tayo puwedeng parang alam niyo po yun, 'pag may mga bagay tayong pinagdadaanan, mag-stay tayo dun bas isasantabi na lang natin yung mga bagay na kailangan nating kailangan nating gawin para sa Lord. So ayun po Pastor, yung motivation and teaching. So mahirap siya, totally. Personally po mahirap, pero kaya naman palagi sa biyaya ng Lord. So yan lamang po. Ayan. Thank you, Sister Sen. At marami ka pang matututunan na principles and methods kasi malapit ka nang pumasok sa sa college, 'di ba? Pero ako nga, 'yan ang principle ko na marami tayong pwedeng matutunan sa formal education na pwede talaga natin siyang ma-apply sa church. Huwag nating i-box lang yung ways natin sa traditional. Palagi tayong maging open at andyan yung motivation na tayo muna yung i-motivate ni Lord, 'di ba? At hindi tayo in a way na parang madi-discourage ka kung mayroon hindi ka nagawa. So, palaging ang Lord yung tutulong sa atin para magawa yung pinaka the best. At the same time, ayun nga, yung mga bata din ma-motivate. Nakakatuwa kasi pagka ikaw, lalo sa mga, kahit sa namang age group, pero sa mga bata, pag naka-establish ka na sa kanila ng identity mo na interesting, excited sila pag walang turo. Bakit po walang turo?
di ba? Kailan po uli may turo, di ba? Tatanungin ka nila, tapos pag lalakad ka, babatiin ka nila, di ba? Ibig sabihin, may something na na-establish ka na sa kanila. Sa mga youth, ganyan din. Sa mga adults, ganyan din. So, maging faithful lang tayo sa in-entrust sa atin ni Lord. So, ito, tatanong ko sana kaso baka mag-exceed tayo ng time. Pero siguro meron iba sa atin na naranasan na habang nagtuturo tayo, meron cellphone ng cellphone. Di ba? Sa mga youth, sa mga adult, sa mga bata, wala naman gaano kasi wala naman silang dalang cellphone. Pero I suggest, kasi distraction yun eh, na pwede tayong magkaroon ng box na safe yung cellphone nila. Siguro, may nag-a-apply na nito sa ibang church. Kailangan safe talaga yung phone nila na hindi ito mawawala. Pwedeng i-silent at kung merong mga emergency na kailangan meron din nagbabantay ng phones na yun para just in case may emergency. Pero alam niyo, hindi rin nila hindi sila ma-motivate, the same time hindi nila grasp yung learning experience na tinuturo lalo sa church kung cellphone sila ng cellphone, di ba? Kahit sabihin natin yung Bible nila nasa cellphone, may Bible tayo sa church. Hayaan natin na humawak sila ng hard copy, mas maganda pa rin yan. Kaya sa atin, ganun din, kung gumagamit tayo ng digital Bible, i-practice natin na may dala talaga tayong Bible. Ano po, may dala tayong may dala tayong physical Bible na makikita nila na yun yung ginagamit natin. So, ayun po at salamat po ng marami sa gabi na inyong pinagkaloob na oras na to na tayo po ay nakapag-aral muli dito sa Principles and Methods of Teaching at kahit ako po, personally, natututo po ako sa inyo. Kaya salamat po ng marami at nawa ay matreasure po natin to at ma-apply sa ating mga local church na kinabibilangan. Amen. Hilingan po natin si Sister Helen para pagwakasan po tayo sa panalangin. Amen po, purihin ang Diyos. Aming Diyos na mabuti, banal, tapat. Salamat dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na kami nakapag-aral sa Principle of Teaching dakilang Diyos. Lord, Ikaw ang may akda ng pagtuturo dakilang Diyos. Ikaw ang magturo sa amin, bagamat kami nag-aaral dakilang Diyos. Ang iyong wisdom dakilang Diyos ang manatili sa mga puso't isipan namin upang magawa namin ang nais mo dakilang Diyos, ang iyong ipinagagawa sa amin dakilang Diyos. Turuan mo kami lagi at gabayan. Ganon din ang Pastor Joshua dakilang Diyos. Lord, kayo lagi ang manguna sa kanya. Bigyan siya lagi ng wisdom kung paano magtuturo dakilang Diyos. Sa kanyang mga anak dakilang Diyos, tulungan mo siya dakilang Diyos na mapalaki nila ito ng tama ayon sa iyong kalooban. Dakilang Diyos ang kanyang pangangailangan, dakilang Diyos. Kayo po ang mag-provide, ganun din po sa aming mga mag-aral. Salamat po sa gabing ito, pagpalain mo po kami. In Jesus' name, Amen. Purihin ka dakilang Diyos. Amen. At muna po tayo mag-out, tayo po magpipicture muna.